Magandang gabi, Pilipinas. Bayan naglaan ng 2.5 billion pesos na pondo ang gobyerno para sa fuel subsidy ng sektor ng transportasyon. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pamamahagi ng fuel subsidy sa mga operator ng bus. Apela ng Pangulo sa transport sector makipagtulungan sa pamahalaan para mapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Renta sa garahe, maintenance sa bus at pasahod sa mga driver. Ilan lamang yan sa mga gastusin ng bus operator na si Juliet na lalo pang lumalaki dahil sa paglobo ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya ang dating kinikita na 5,000 piso, ngayon, siguro kung kukwentahin namin, baka matirang kami 1,000, 2,000 na lang. Malaki talaga ang OPEX namin. Talagang bleeding kami. simula nang pumutok ang giyera sa gitnang silangan, halos doble na ang itinaas sa presyo ng langis. Kaya ang ilang kumpanya, binawasan na ang pasok ng kanilang mga tsuper at pahinante. 11 days na lang yung masasahod namin, ma'am, sa kwan. Bakit sir nagbawas? Dahil nga rin sa, ma'am, sa diesel yata, ma'am. Binigyan kami ng 4 na araw para magpahinga. Para makabawas ba bawat rota po namin lahat. Para matulungan ang mga operator ng bus at matiyak ang patuloy na biyahe ng mga pasahero ngayong papalapit ang Semana Santa, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga bus operator. 10,000 piso ang inilaan sa bawat unit na pagmamayari ng mga operator, 5,000 piso naman sa mga driver ng bus. Making sure na yung sistema ay maging maayos. So we are now providing 10,000 subsidy for each bus unit. Tapos yung method of payment, lahat ng klaseng method of payment pwede. Kung merong sa palagay ninyo maging mas magandang sistema or to make it easier, make it faster, make it more convenient for you, for the riding public, sabihan nyo kami. Ayon sa Department of Transportation, 2.5 billion pesos ang inilaan para sa fuel subsidy. Mabebenepisyohan nito ang 245,000 na mga driver at higit 1,000,000 bus unit. Malaking bagay na rin po sa amin yun. Kahit pa paano makakatulong sa amin, kahit yung burden namin medyo lumiit na konti. Sobra pong tulong po yun, para sa aming driver. Ano po mabibili nyo doon? Bigas, ulam, mga stock po sa bahay. Pang-pan na rin, pang-gas sa mga service namin. Apela naman ni Pangulong Marcos. Tulungan nyo naman kami para yung mga ating riding public ay hindi masyadong mahirapan o nanguna at hindi sila masyadong mabigatan sa pamasahe dahil nga alam naman natin kung ano yung pangyayari, nagbabago yung presyo ng langis all over the world. Ininspeksyon din ng Presidente ang Parañaque Integrated Terminal Exchange. Umakyat sa ilang bus at tiningnan ang pamamahala ng LTO na nasa loob ng terminal. Maayos naman ang biyahe at proseso. Sa susunod na linggo, inaasahan ang pagdagsa ng mga biyahero. Kaya ngayon pa lang, si Joanne umuwi na ng Nueva Vizcaya para doon magbakasyon at magsemana Santa. Iwas sa maraming pasahero. Bakit ma'am kapag maraming pasahero? Ang hirap makasakay. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.